Nagising ako noong umaga ng Pasko at nakatanggap ng text message. Na-cancel na ang lunch natin. Wala kaming oras sa iyo ngayon. Kila balae, mother-in-law kami kakain. Alas negatibo 6:00 pa lang ng umaga noon. Nakahiga lang ako, nakatitig sa kisam. Walang lungkot kundi kawalan. Pagsapit ng alas negatibo 8:00, bumangon ako at nag-impact ng maleta. Alas negatibo 1:00, dumating ang taxi para sunduin ako, at walang sinuman ang makakapaghinala kung saan ako pupunta. Ang liwanag ng cellphone ang tumama sa mukha ko sa dilim. Binasa ko ang mensahe ng 1 beses, 2 beses, 3 beses, na parang magbabago ang mga salita kung tititigan ko ito ng maigi. Pero hindi, nandoon pa rin, malamig at tiyak parang isang hatol. Na-cancel na ang lunch natin. Wala kaming oras sa iyo ngayon. Kila balay kami kakain. Ako si Elena. 68 taong gulang. At noong umagang iyon ng Pasko, naunawaan ko ang isang bagay na 3 taon ko nang itinatanggi. Hindi na ako mahalaga. Sa labas, nagsisimula ng buksan ng mga kapitbahay ang kanilang mga Christmas lights. Naririnig ko ang tawanan sa malayo, ang kalansing ng mga baso sa tagayan, at mga awiting pamasko na pumapasok sa nakaawang na bintana ng aking kwarto. Ang kwarto ko. Yung in-maid's room sa likod ng bahay kung saan ako natulog sa nakalipas na 1,000 araw ng buhay ko. Ang parehong bahay na ipinatayo namin ng asawa ko 35 taon na ang nakararaan. Ang bahay kung saan ko pinalaki si Thomas, ang kaisa-isa kong anak. Ang bahay na ngayon ay pag-aari na ng lahat maliban sa akin. Hindi ako umiyak. Iyon ang nakapagtataka. Inaasahan kong makaramdam ng sakit, galit o pagkadismaya. Pero ang tanging naramdaman ko ay kalinawan. Isang malamig at maliwanag na kalinawan, katulad ng bukang liwayway na nagsisimulang tumago sa murang kortina na isinabit ni Valerie nang ilipat niya ako sa sulok na ito. Kung gusto ninyong malaman kung paano nawawalan ng lugar ang isang babae sa sarili niyang buhay, mag-subscribe sa channel na Kwento ng Milyonaryo dahil ang inyong mapapakinggan ay hindi lang kwento ko. Ito ay kwento ng libu-libong invisible mothers o mga inang hindi na nakikita. Dahan-dahan akong bumangon. Tumunog ang aking mga tuhod, yung pamilyar na tunog ng pagod na mga buto. Tumingin ako sa paligid. Isang maliit na kama, isang sirang nightstand, at ilang piraso ng damit na nakasabit sa kabinet na walang pinto. Ito na lang ang natitira sa kaharian na dating pinamumunuan ng isang reyna. Pero noong umagang iyon, may nagbago sa loob ko. O baka naman, may naitama na sa wakas. Hinila ko ang lumang maleta mula sa ilalim ng kama, yung parehong maleta na dinala namin ng asawa ko sa Boracay noong honeymoon namin. Amoy mothballs at mga alaala. Nagsimula akong magtupi ng damit ng may tiyak na galaw. 3 pantalon, 5 blusa, underwear, at ang hand-knitted na sweater na bigay ng kapatid kong si Rosa 2 taon na ang nakararaan. Alam niyo ba kung ano ang pinakanakakagulat? Na ang lahat ng kailangan ko ay nagkasya sa isang maleta. Sa pagitan ng alas negatibo 7 at alas negatibo 8, narinig ko ang galaw sa hallway. Nagmamadaling mga hakbang. Si Valerie, inaayusan ang kambal. Si Sam, sumisigaw tungkol kay Santa Claus. Si Rina, umiiyak dahil gusto niyang isuot ang pulang bestida. Tunog ng isang pamilyang nagigising sa Pasko. Isang pamilyang hindi na ako kasali. Alas negatibo 8:30, sumara ang pinto sa harap. Umandar ang kotse. Umalis sila at nagpatuloy ako sa pag-iimpake. Kinuha ko ang maliit na urna na naglalaman ng abo ng asawa ko. Aalis na tayo, mahal, bulong ko sa kanya. Oras na. Tinawagan ko ang taxi. Sabi ng driver, darating siya sa loob ng 1.5 oras. Sakto. Sapat na oras para isara ang kabanatang ito ng walang gulo o drama. Umupo ako sa gilid ng kama, suot ang aking brown na coat, ang maleta sa paanan ko, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan ko ang sarili kong alalahanin kung sino ako bago ako naging anino sa bahay na ito. Elena Margarita, biyuda ni Roberto, isang guro sa elementarya sa loob ng 32 taon, ina ng isang anak na dating tumitingin sa akin na parang ako ang kanyang bayani. Asawa ng isang lalaking nagparamdam sa akin na ako'y mahalaga hanggang sa huling hininga niya. Kailan naging ganito ang babaeng iyon?
Ang walang bayad na yaya, ang katulong sa sariling tahanan, ang abala na pwedeng i-cancel gamit ang isang text message. Bumusi ng taxi sa labas eksaktong -1:00 oras. Tumayo ako. Kinuha ko ang maleta ko. Isinara ko ang pinto ng maid's room sa huling pagkakataon. Nag-iwan ako ng sulat sa dining table. 3 linya lang. Umalis na ako. Kailangan kong alalahanin kung sino ako nang wala kayo. Huwag niyo akong hanapin. Tinulungan ako ng driver sa maleta. Sa airport po tayo, ma'am, tanong niya. Sa airport. Habang umaandar ang taxi sa mga kalyeng puno ng palamuti at parol, tinignan ko ang bahay sa huling pagkakataon. Yung 2 palapag na bahay na may hardin sa harap kung saan ako nagtanim ng mga rosas na ngayon ay umaabot na sa bubong. Ang mga bintana ay sarado, madilim, na parang sumuko na rin ang bahay. Bibisita sa pamilya, tanong ng driver, sinusubukang basagin ang katahimikan. Umiti ako ng bahagya. Parang ganoon. Hindi ko alam na iyon na ang huling beses na makikita ko ang bahay na iyon bilang isang residente. Hindi ko alam na ang sinimulan ko ay magbabago ng lahat habang buhay, dahil minsan, ang tanging paraan para iligtas ang sarili ay ang maglaho, at kakatapos ko lang maging isang multo. Paano ako nawala ng lugar sa sarili kong pamilya? Kung may nagsabi sa akin 5 taon na ang nakararaan na matutulog ako sa maid's room ng sarili kong bahay, tatawanan ko sila. Pero ang totoo, hindi ka naman nila uhubaran ng lahat ng sabay-sabay. Unti-unti nilang kinukuha ang maliliit na piraso, sobrang liit na hindi mo namamalayan na naglalaho ka na pala. Nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakararaan nang dumating si Tomas isang hapon ng Abril na may kinakabahang ngiti na kilala ko na mula noong bata pa siya. Ang parehong ngiti noong nabasag niya ang vase sa sala noong 8 taong gulang siya, o noong bumagsak siya sa math noong high school. Nay, may gusto akong ipakilala sa'yo. Pumasok si Valerie sa sala ko na parang naglalakad sa runway. Naka-high heels, hapit na bestida, at matapang na pabango na bumalot sa buong bahay. Diretso at maitim na buhok na bumabagsak ng perpekto sa balikat. Ngiting pang magasin. Inabot niya ang kamay na may perpektong manicure at sinabing, Ms. Elena, ang dami ko pong narinig tungkol sa inyo. Suot ko pa noon ang apron na ginamit ko sa pagluluto ng bola-bola. May harina pa ako sa kamay. Pakiramdam ko ay ang liit ko sa harap niya, kahit na ako ang nasa sarili kong pamamahay. Dapat pinansin ko na ang unang pakiramdam na iyon. Pagsapit ng Oktubre ng taong iyon, kasal na sila. Intimate wedding daw. Nay, gusto ni Valerie ng simple lang, walang drama. Ako, na nangarap na mag-organisa ng kasal ng kaisa-isa kong anak, ay nauwi sa pagiging bisita na lang, nakaupo sa ikatlong hanay ng isang rented garden, nanonood sa isang coordinator na hindi ko kilala na nagpapatakbo ng lahat. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Ang mas malala ay ang sumunod. Nay, kailangan naming tumira sa'yo ng ilang buwan, sabi ni Tomas 2 linggo matapos ang kasal. Habang naghahanap lang kami ng malilipatan. Alam mo naman ang presyo ng lupa at kondo ngayon. Paano ako tatanggi? Anak ko siya, kaisa-isang anak. At ang bahay na ito ay may 4 na kwarto. Maraming espasyo. Siyempre, anak, kung gaano katagal nyo kailangan. Iminungkahi ni Valerie na kunin nila ang master bedroom. May sarili siyang banyo, na Elena. At siyempre, mag-asawa kami. Kailangan namin ng space. Tinawag niya akong na Elena na parang close kami agad. Natutulog ako sa kwartong iyon mula nang mabiyuda ako. Doon ko iniyakan ang pagkamatay ng asawa ko. Doon ko pa rin tinatago ang mga damit niya dahil wala akong lakas na ipamigay ang mga ito. Kung saan ang kanyang alaala ay buhay sa bawat sulok. Sige, narinig kong lumabas sa bibig ko. Lilipat ako sa guest room. Ang guest room ang naging kanlungan ko sa loob ng 6 na buwan hanggang sa iminungkahi ni Valerie na gawin itong opisina. Work from home ako, na Elena. Kailangan ko ng professional space. Pwede bang gamitin mo na lang yung kabilang kwarto? Ang kabilang kwarto ay mas maliit. Nakaharap ito sa likod bahay kung saan tumatahol ang aso ng kapitbahay tuwing umaga. Walang problema. Makalipas ang 1 pang 6 na buwan, na Elena, gagamitin namin ang kwartong iyon bilang nursery. Buntis ako. Di ba ang saya? At ganoon ako napunta sa maid's room.
Hanggang sa maipanganak lang ang baby at makalipat kami, pangako ni Tomas. Ang baby ay naging mga sanggol, kambal, sina Sam at Rina. At ang mga buwan ng paghihintay ay naging mga taon. Biyuda na ako ng 5 taon at refuge sa sariling tahanan ng 3 taon. Ang asawa ko, si Roberto, ay isang electrician, mabuting tao, isa sa mga nag-aayos ng lahat sa bahay at hindi nagtataas ng boses. Namatay siya sa heart attack habang nagkakabit ng bentilador sa bahay ng kliyente, mabilis, walang paalam. Iniwan niya sa akin ang bayad na bahay na ito, isang simpleng life insurance na ininvest ko, at pensyon na nasa 75,000 kada buwan. Hindi ako mayaman pero hindi rin ako nagkukulang hanggang sa dumating si Valerie. Sa simula, maliliit na pagbabago lang. Nay Elena, hindi ba parang sobrang luma na ng mga kortinang to? Bumili ako ng bago. Ang mga kortinang tinahi pa ng nanay ko ay nawala sa trash bag. Nay Elena, sira-sira na tong armchair. Dinonate ko na sa charity. Ang upuan kung saan nanonood si Roberto ng basketball tuwing linggo ay nawala isang umaga habang nasa palengke ako. Nay Elena, nakita ko tong mga litrato sa bookshelf. Nilagay ko sa kahon para di maalikabukan. Ang mga litrato ng kasal ko, binyag ni Tomas, mga family trip namin, binaon sa isang karton sa kabinet sa hallway. Bawat pagbabago ay nakabalot sa isang ngiti at tila makatwirang paliwanag. At tumango ako dahil ayaw kong maging masamang biyenan, ang matandang kumukontra sa pagbabago, ang gumagawa ng problema. Pero sumunod na nawala ang piano. Ang aking rosewood piano, ang gamit na binili ko gamit ang una kong sweldo bilang head teacher, kung saan ko tinuruan si Tomas ng unang nota, kung saan kinakantahan ako ni Roberto ng mga harana tuwing anibersaryo. Isang Sabado, umuwi ako galing palengke at blanko na ang pwesto sa sala. Nasaan ang piano ko? Tanong ko, pilit na nagpapakalungkot. Hindi man lang tumingin si Valerie mula sa cellphone niya. Binenta ko na. Kumakain lang ng space at wala namang tumutugtog. Binigyan nila ako ng 40,000 para sa instrumentong nagkakahalaga ng higit sa 750,000. Hindi mo pwedeng gawin iyan nang hindi nagpapaalam sa akin, sabi ko na nanginginig ang boses. Nay Elena, please, kailangan ng space sa bahay na to, saka, kailan mo ba huling ginamit yon? Pumasok si Thomas sa sandaling iyon. Ma, huwag ka nang gumawa ng drama. Tapos na iyan. Drama. Ang pagtatanggol sa kakarampot na natitira sa akin ay drama. Pero wala na akong sinabi dahil natutunan ko na tuwing pumapalag ako, umiiyak si Valerie, ipinagtatanggol siya ni Tomas, at ako ang nagiging kontrabida. Ganoon ko natutunang lunukin ang mga salita ko. Ganoon ako naglaho sa sarili kong buhay. At ang pinakamasakit na bahagi na hindi ko namalayan hanggang sa huli na hanggang sa umagang iyon ng Pasko nang ipakita ng mensahe ang tunay kong lugar sa pamilyang ito. Wala. Nang ang bahay ko ay hindi na naging akin, sabi nila ang bahay daw ay may memorya na sinisip-sip ng mga pader ang tawanan, luha at mga usapan sa hating gabi. Kung totoo iyon, siguradong umiyak ang bahay ko kasama ko habang pinapanood nitong hinuhubaran ang kaluluwa nito. Pagkatapos ng piano, sumunod ang porselana. Namana ko sa nanay ko ang kumpletong koleksyon ng fine china figurines. May 20 piraso na inipon niya sa loob ng 40 taon, bawat isa ay may kwento, pinagmulan at kahulugan. Nasa loob sila ng isang glass cabinet sa dining room na nililinis ko tuwing linggo ng may pag-iingat. Isang hapon, umuwi ako galing sa monthly check-up ko at walang laman ang kabinet. Yung mga porselana, tanong ko na naninikip ang tiyan. Pinapakain ni Valerie ang kambal sa kusina. Hindi man lang siya lumingon. Nag-garage sale ako noong Sabado. Nabenta lahat. Nakakuha ako ng 12,500. Kailangan natin yung space para sa mga laruan ng bata. 12,500 para sa pamana ng nanay ko. Valerie, sa nanay ko ang mga iyon. Wala kang karapatan. Sa wakas, tumingin siya sa akin gamit ang ekspresyong na perpekto na niya. Inosenteng gulat na may halong inis. Nay Elena. Walang nagsabi sa akin na importante pala yon. Mukha lang silang mga palamuti na naaalikabukan. Saka, kailangan ng mga bata ng space para lumaki. Hindi tayo pwedeng tumira sa museo. Pumasok si Thomas buhat si Sam. Anong nangyayari ngayon?
Binenta ng asawa mo ang mga porselana ng lola mo. Nagkibit balikat siya. Ma, mga lumang gamit lang yon. Hindi ka pwedeng kumapit sa nakaraan all your life. Lumang gamit. Ang pamana ng lola niya, naging di lumang gamit na lang. Nang gabing iyon, sa maid's room, gumawa ako ng mental list ng lahat ng nawala sa loob ng 2 taon. Ang rosewood piano, 40,000 mula sa tunay na halagang 750,000. Ang porselana ng nanay ko, 12,500 mula sa di matatawarang halaga. Ang silver tea set na regalo ni Roberto noong 25D. Anniversary namin, binigay sa pinsan ni Valerie. Ang tumba-tumbang yantok kung saan ko pinadede si Thomas, binenta online sa halagang 2,500. Ang mga bordadong kurtina sa basurahan. Ang mahogany bookshelf ng tatay ko, dinonate sa school. Ang mga vinyl records ng classic na kundiman at bolero, nawala ng walang paliwanag. Pero ang pinakamasakit ay ang relo. Ang gintong relo ni Roberto, isang Swiss brand na bigay ng tatay niya noong gumraduate siya ng high school. Suot ng asawa ko yon araw-araw hanggang sa namatay siya. Tinago ko yon sa isang maliit na velvet box sa loob ng drawer ng nightstand ko, kasama ng wedding ring niya. Isang umaga, hinanap ko ang kahon at wala na ito. May nakakita ba ng maliit na velvet box? Tanong ko sa hapunan. Kumagat si Valerie ng manok bago sumagot. Yung dark blue na kahon? Dinala ko sa repair shop. Sira yung relo eh. Hindi sira yon at hindi ako nagbigay ng pahintulot na galawin mo yon. Nay Elena, relax. Gusto ko lang tumulong. Sabi ni Thomas relo raw ng daddy niya at naisip ko na magandang iparestore. Nasaan? Sa may jewelry store sa bayan. Pwede mong kunin kahit kailan. Pumunta ako kinabukasan. Tumingin sa akin ang alahero ng may pagkalito. Velvet box. Walang relong ganun na dumating dito, ma'am. Tinawagan ko si Valerie. Wala sa jewelry store. Katahimikan sa kabilang linya. Tapos ay ang weird. Baka sa iba ko naiwan. Check ko yung notes ko at sasabihan kita. Hindi na niya ako sinabihan. Hindi na lumabas ang relo. At nang magtanong ako ulit ilang linggo ang lumipas, sinabi niya na baka nawala ng dry cleaners o hindi na niya maalala. Ang relong iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 250,000, pero ang sentimental value nito ay walang katumbas at alam ko sa kaibuturan ng kaluluwa ko na ibinenta ni Valerie iyon. Nagbago rin ang pisikal na anyo ng bahay. Ang mga pader na pininturahan ko ng mainit na kulay, dilaw sa kusina, olive green sa sala, ay pininturahan ng gray at puti. Neutral colors na Elena, mas moderno. Ang mga ceramic tiles sa kusina na maingat naming pinili ni Roberto ay tinakpan ng special paint. Mas hygienic. Ang mga clay pots ko sa hardin ay pinalitan ng minimalist cement planters. Kahit ang mga halaman ko ay pinalitan. Ang aking mga pulang geranium, daisies, at poinsettia tuwing Disyembre, lahat pinalitan ng mga succulents at shade plants na itinuring ni Valerie na mas aesthetic para sa litrato dahil syempre, ina-upload ni Valerie ang lahat sa social media. Mga litrato ng magandang bahay ko, renovated space ko, lifestyle ko. Ang bahay ko ay naging stage ng Instagram niya. Ang mga family photographs na nakaligtas sa unang paglilinis ay nauwi sa mga kahon. Hindi sila bagay sa minimalist decor, paliwanag ni Valerie. Sa halip, abstract paintings na binili sa hihив. Motivational phrases sa Ingalls na naka-frame. Walang anumang nagsasalita tungkol sa aming kasaysayan, sa 3 dekada na ininvest namin ni Roberto sa pagbuo ng tahanan na ito. Isang araw, habang naglilinis, dahil, bukod sa pagiging yaya, ako rin ang katulong, may nakita akong kahon sa closet sa hallway. Sa loob ay ang lahat ng family photos, kasal, binyag, birthday, travel, 35 taon ng alaala ng pamilya na nakatambak ng walang ayos. Sa parehong kahon, nakita ko ang wedding album namin. Naninilaw na ang mga pahina, lukot ang mga sulok. Ang litrato kung saan buhat ako ni Roberto sa harap ng simbahan, kung saan kami sumasayaw ng unang waltz. Kung saan kami nagpuputol ng cake na napapalibutan ng mga magulang namin na wala na rito. Umupo ako sa sahig ng hallway hawak ang album at sa wakas ay umiyak ako. Iniyakan ko ang piano na hindi na tumutugtog ng kanta, para sa porselana na hindi na babalik.
Para sa relo na nagmarka ng panahon ng asawa ko hanggang sa huling tibok ng puso niya. Para sa mga pader na hindi na nakikilala ang boses ko, para sa bahay na naging magandang balat pero walang laman. Iniyakan ko ang babaeng ako noon at hinayaan kong maglaho ng hindi lumalaban. Pero hindi pa ako handang mag-react noon. Akala ko kasi kung magpapasensya ako, kung hindi ako gagawa ng gulo, kung magpapakaliit at magpapaka-invisible ako, baka may mabawi ako sa mga nawala. Hindi ko alam na may mas malala pang darating. Hindi ko alam na ang pagiging lola ang magiging huling pako sa kabaong ng dignidad ko. Nang ang pag-aalaga sa mga apo ko ay naging trabahong walang bayad. Sina Sam at Rina ay ipinanganak noong March 15. Identical twins na may mga matang kulay kape at bilog na pisngi na nagpuno sa bahay ng iyakan, lampin, at ng matamis na amoy ng bagong paligong sanggol. Mahal ko sila mula sa unang segundo, pero ang pagmamahal, nadiskubre ko agad, ay pwedeng maging sarili mong patibong. Ang unang buwan ay naiintindihan ko pa. Nagpapagaling si Valerie sa panganganak. Si Thomas ay nagtatrabaho ng late sa kumpanya. Tumulong ako. Siyempre, tumulong ako. Sinong lola ang hindi? Gumising ako kapag umiiyak sila ng alas negatibo 3 ng madaling araw. Nagtimpla ako ng gatas. Nagpalit ng lampin. Naghele. Magpahinga ka, Valerie. Ako na bahala. Ang ikalawang buwan, ganoon pa rin. Nay Elena, hulog ka ng langit. Di ko alam gagawin namin kung wala ka. Ang ikatlong buwan ay naging routine na. At sa hindi maipaliwanag na paraan, nang walang direktang nagsasabi, ako na ang naging opisyal na yaya. Nang magnegatibo 6 na buwan ang kambal, ganito na ang schedule ko, 5 oras 45 minuto alarm. Magkakape at magkakaroon ng tanging sandali ng katahimikan, 6 oras 30 minuto gising na ang kambal. Palit lampin. Timpla gatas, 7 oras lalabas si Valerie sa master bedroom, bihis na bihis para magtrabaho sa opisina niya. Si Thomas nakaalis na ng alas negatibo 6.8:00 almusal ng mga bata. Lugaw, maduming bib, sahig na lilinisin, 9 oras paliliguan ko sila. Umiiyak ang isa habang pinaliliguan ang isa, 10 oras ilalabas sa hardin para sa araw. Nasa video conference si Valerie. Kailangan ng katahimikan, 12 oras tanghalian, lugaw ulit, kalat ulit, 1 oras siesta ng mga bata. Pagkakataon ko para labahan ang damit nila, magluto para sa lahat, 3 oras gising na sila, laro, palit lampin, atensyon. 5 oras maghahanda ng hapunan ng pamilya. 6 oras darating si Thomas. Babatiin ang mga anak ng 5 minuto, uupo para manood ng 7 oras hapunan, maghahain ako, magliligpit. 8 oras gabi na paligo sa kambal. 9 oras patutulugin sila. Kanta, kwento, topic sa likod, 10 oras makakapunta na rin sa wakas sa maid's room. 7 araw sa isang linggo, walang pahinga, walang sweldo, walang kisalamat. Pero hindi ka naman nagtatrabaho, may oras ka naman, sabi ni Tomas nang maglakas loob akong imungkahi na baka kailangan ko ng tulong. Hindi nagtatrabaho. Nagigising ako bago ang lahat at natutulog ako pagkatapos ng lahat. Permanenteng amoy sabon ng sanggol at disinfectant ang mga kamay ko. Nanginginig ang mga tuhod ko sa kakabuhat ng mga bata. Ang likod ko ay mapana ng sakit. Pero hindi ako nagtatrabaho. Si Valerie ang nagtatrabaho mula sa air-conditioned niyang opisina gamit ang laptop at gourmet coffee niya, na sa totoo lang, hindi ko alam kung ano eksakto ang ginagawa niya, isang bagay na may kinalaman sa social media para sa mga kumpanya. Ang alam ko lang, kapag umiiyak ang kambal, isinasara niya ang pinto. Nay Elena, pwede mo bang tingnan kung anong kailangan nila? May importante akong tawag. Lagi siyang may importanteng tawag. Mas malala ang mga weekend. Lumalabas si Thomas at Valerie. Ma, kailangan namin ng couple time, naiintindihan mo. At nananatili ako kina Sam at Rina mula Sabado ng umaga hanggang Linggo ng gabi. Nang mag-iisang taon ang kambal, nakakalakad na sila at ang bahay ay naging patuloy na battlefield. Umaakyat ang isa sa sofa habang tumatakbo ako para pigilan ang isa na sumundot sa saksakan. Kumakain sila ng 3 beses sa isang araw, at bawat kainan ay nangangahulugan ng paglilinis ng dingding, sahig, mga mukha nila,
mga kamay nila, mga damit nila. Ang pensyon ko ay napupunta sa lampin, wipes, gamot kapag nagkakasakit sila, dahil kapag kailangan nila ng gamot ng alas negatibo 2 ng madaling araw, ako ang bumababa sa butika. Nay Elena, babayaran kita, sabi ni Valerie. Hindi niya kailanman ginawa. Ang mga nakaraang Pasko ay lalong naging malupit. Bumili ako ng mga regalo para sa kambal gamit ang aking ipon. Binalot ko ang bawat laruan ng maingat. Sinulatan ko ang mga card. At noong umaga ng Pasko, ibinigay ni Thomas at Valerie ang mga ito na parang sila ang bumili. Tingnan mo, Sam, galing kay Mama at Papa yan. Nanood ako mula sa kusina, naghahanda ng turkey na walang sinumang magpapasalamat, nanonood sa mga apo ko na yumakap sa kanilang mga magulang para sa mga regalong binayaran ko. Ang unang Pasko na ganoon, naisip ko, ay magulang naman nila yan. Logical lang. Ang ikalawang Pasko, baka sa susunod na taon, isasama na nila ako. Ang ikatlong Pasko ay ang sa mensahe. Ang taxi. Ang paggising. Pero bago ang tiyak na umagang iyon, may isang sandali na may nabasag sa loob ko. Isang sandali na hindi ko kailanman malilimutan. Araw ng kaarawan ko, ika-negatibo 68. 3 buwan bago ang Pasko na iyon. Nag-organisa si Valerie ng family reunion sa bahay ko. Inimbitahan niya ang nanay niya, ang kapatid niya, 2 pinsan. Inimbitahan din niya ang kapatid kong si Rosa, na bumiyahe mula sa Pampanga na iniisip na selebrasyon ito para sa akin. Ang sala ay pinalamutya ng pink at gold balloons. May mesa na may snacks, alak, beer. Lahat mukhang maganda hanggang sa napagtanto ko na hindi pala ako ang may kaarawan. Welcome to Invay House, sabi ni Valerie, tinatanggap ang mga bisita bilang hostess. Ang bahay ko. Ang nanay niya, isang babaeng may kulay blonde na buhok at sobrang daming alahas, ay umupo sa pangunahing upuan. Ang ganda ng bahay mo, anak. Nasa kusina ako, nagpapainit ng mga appetizer na inihahanda ko mula alas negatibo 5 ng umaga. Walang sinumang nagpakilala sa akin ng formal. Walang sinumang nag-toast para sa akin. Walang sinumang nagbanggit na kaarawan ko. Nakita ko ni Rosa na naghugas ng pinggan. Elena, anong ginagawa mo? Araw mo ngayon. May kailangan maghain, sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Mali to, sobrang mali. Pero umiling lang ako. Natuto na akong huwag gumawa ng eksena. Sa isang punto ng hapon, habang nagdadala ng mas maraming inumin sa sala, narinig ko ang boses ni Valerie na nakikipag-usap sa pinsan niya sa hallway. Hindi nila ako nakita. O baka hindi lang sila nagmalasakit. At tinanong ng babae ang pinsan. Ay, si Elena, kawawa naman. Hindi na masyadong kapakipakinabang, pero nakakatulong naman sa mga bata. Naaawa si Thomas. Kaya hinahayaan lang namin siyang manatili. Hinahayaan nila akong manatili sa sarili kong bahay, bilang pabor, bilang isang gawa ng kawanggawa. Nakakatulong sa mga bata. Hindi na masyadong kapakipakinabang. Bawat salita ay suntok sa dibdib. Nakatayo lang ako, paralisado sa hallway, may tray ng baso sa nanginginig kong mga kamay, inuunawa ang aking narinig. Nakita ko ni Rosa na ganoon, nakatigil, na may luhang tahimik na dumadaloy sa pisngi ko. Tama na, Elena, bulong niya, dinala ako sa hardin. Dapat nang matapos to. Hindi ako pwedeng umalis. Pamilya ko sila, mga apo ko. Sinisira ka ng pamilya mo at hindi mo responsibilidad ang mga apo mo. Lola ka nila, hindi nanay. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat, matapos hugasan ang lahat ng pinggan mula sa kaarawan ko sa bahay ko, kung saan ako ang katulong, umupo si Rosa kasama ko sa maid's room. Sumama ka sa akin sa Pampanga. May espasyo ako. May maliit akong textile workshop. Pwede kang tumulong sa akin o magpahinga lang, mabuhay, maging si Elena ulit. Hindi ko pwedeng iwanan si Thomas. Iwanan? Elena, tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang iniiwanan. Nangako akong pag-iisipan ito. Pero alam na ni Rosa ang sagot ko bago ko pa sabihin. Hindi pa ako handa. Kailangan ko pa ng ibang bagay. Isang huling tulak. Isang huling kahihiyan para magising ako ng lubusan. At 3 buwan ang lumipas, dumating ito sa anyo ng isang text message ng alas negatibo 6:00 ng umaga noong Pasko.
Matapos ang pagtitipong iyon kung saan ako ay naging invisible sa sarili kong kaarawan, may nagsimulang gumalaw sa loob ko. Hindi ito biglaan. Hindi ito dramatiko. Ito ay parang isang maliit na crack sa pader na inakala mong hindi masisira. Isang lamat na lumalaki bawat milimetro hanggang sa isang araw, sa tamang palo, gumuho ang lahat. Sa mga linggo pagkatapos ng kaarawan ko, nagsimula akong mag-obserba, tunay na mag-obserba. Nakita ko kung paano ginugugol ni Valerie ang oras sa opisina niya na nakikipag-video call sa mga kaibigan habang ako ay nagpapalit ng ika-negatibo 1-0 lampin ng araw. Narinig ko siyang tumatawa, nagkakape, nagpaplano ng mga nights out, habang sinisikap kong pigilan si Rina sa pag-iyak dahil nagingipin siya. Nakita ko kung paano dumating si Tomas galing trabaho, binati ang kambal ang dalawang mabilis na halik, at ikinulong ang sarili sa master bedroom para manood ng series sa tablet niya. Pagod na ako, mamabigat ang araw. Mabigat ang araw. At ang mga araw ko, hindi ba mabigat ang mga araw ko? Nakita ko kung paano sila nagbibihis ng weekend na parang pupunta sa kasal para sa mga brunch, exhibition, hapunan kasama ang mga kaibigan, laging iniiwan ako sa mga bata. Deserve namin magpahinga, na Elena. Nagtatrabaho kami buong linggo. Isang hapon ng Oktubre, nadapa si Rina at naghiwa ang kilay. Dugo sa lahat ng dako. Nakapanlulumo na iyakan. Kinuha ko ang bata, kinuha ang susi ng kotse na halos hindi ginagamit ni Valerie, at nagmaneho papuntang emergency room na umiiyak si Sam sa car seat niya. 3 oras sa ospital, 4 na tahi. Si Rina nakakapit sa leg ko buong oras, tinatawag akong Nana. Nana dahil hindi pa niya kayang bigkasin ang lola. Tinawagan ko si Valerie para ipaalam. Ay, Nay Elena, anong takot? Pero nandoon ka naman, di ba? Nasa gitna ako ng importante kong presentation. Ipaalam mo lang sa akin kung anong kalabasan. Ibaba niya ang telepono. Hindi siya pumunta sa ospital. Hindi rin si Thomas. Nang umuwi kami ng 9:00 ng gabi, nakita ko silang kumakain ng pizza sa sala, nanonood ng pelikula. Kumusta ang prinsesa ko? Tanong ni Valerie, tumayo para buhatin si Rina, na agad inabot ang mga braso sa kanya, dahil ganoon nga, di ba? Gusto lagi ng mga bata yung bagong dating presko, pahinga, may enerhiya maglaro, hindi yung nagpalit ng lampin na may tae ng 5:00 ng umaga. 4 na tahi, gagaling yan, sabi ko sa isang patag na boses. Ikaw ang pinakamahusay, na Elena. Di ba, Thomas? Ang nanay mo ay isang anghel. Isang anghel, isang kapaki-pakinabang na kasangkapan, isang extension ng kanilang mga kaginhawaan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakatitig ako sa kisam ng maid's room, nakikinig sa hum ng lumang refrigerator na inilagay ni Valerie sa laundry room sa tabi ng pinto ko. At may nagkristal sa isip ko. Hinding-hindi ito magbabago. Hinding-hindi sila aalis. Hinding-hindi ko mababawi ang bahay ko, ang espasyo ko, ang buhay ko, maliban kung may gagawin ako. Kinabukasan, tinawagan ko si Rosa. Ate, valid pa ba ang offer mo? Katahimikan sa kabilang linya. Tapos ang boses niya, puno ng ginhawa. Lagi, Elena, lagi. Kailangan ko ng oras para magplano. Ayaw kong umalis nang hindi sigurado sa lahat. Ano ang kailangan mo? Impormasyon, numero, opsyon. Naunawaan agad ni Rosa. Hindi lang siya ang ate ko. Siya ay isang babae na nag-divorce sa edad na 50, na nagtayo ng sarili niyang textile business sa Pampanga, na natutong maging matatag nang pilitin siya ng buhay. Tinulungan niya akong kontakin ang isang abogado, isang seryosong lalaki na nagngangalang Atty. Lim, na nagtatrabaho sa mga usaping ari-arian at mana. Kailangan kong gumawa ng mga dahilan para pumunta sa opisina niya. Pupunta ako sa doktor, sabi ko kay Valerie. Mga bagay na pang-edad. Sinuri ni Atty. Lim ang mga dokumento ng bahay ko. Res Elena, ang property na ito ay ganap na nakapangalan sa inyo. Kayo at ang asawa niyo ang nagtapos magbayad nito 12 taon na ang nakararaan. Walang mortgage. Walang lien. Legal na inyo ito 100%. At kung may ibang nakatira dyan nang walang pahintulot nyo, may karapatan kayong paalisin sila. Ari-arian nyo yan. At kung gusto nyo itong iparenta, karapatan nyo rin yon.
Maaari kayong gumawa ng lease agreement sa kung sinumang mapagpasyahan nyo para sa halagang mapagpasyahan nyo. Ang mga salitang iyon ay parang oxygen sa isang taong nalulunod sa loob ng 3 taon. Bahay ko iyon. Nagsaliksik ako ng mga presyo ng rental sa aming kapitbahayan. Ang mga bahay na katulad ng sa akin ay umuupa sa pagitan ng 125,000 at 150,000 kada buwan. Ang bahay ko, na may 4 na kwarto, 2 banyo, hardin, garahe para sa 2 kotse, ay madaling umupa ng 150,000. Nag-crunch ako ng mga numero sa isang notebook na tinago ko sa ilalim ng kutsun ko. Pensyon kada buwan, 75,000. Potensyal na upa, 150,000. Kabuang buwan ng kita, 225,000. Kasalukuyang ipon, 2,500,000. Ang natira sa insurance ni Roberto matapos ang 3 taon ng pagpupondo ng lampin at mga gastos na hindi akin. Gamit ang perang iyon, mabubuhay ako. Makakahinga ako. Magiging ako ulit. Nagpadala sa akin si Rosa ng mga litrato ng bahay niya sa Pampanga, isang adobe construction malapit sa Plaza Market. Yung kwarto sa itaas, sayo yan kung gusto mo. Nakatanaw sa kalsada. Sumisikat ang araw buong umaga. At sa ibaba, workshop ko. Pwede kang tumulong sa akin kung gusto mo o magpahinga lang ng walang pressure. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naisip ko ang ibang buhay. Magising ng walang iyakan ng kambal. Magkape nang hindi kailangan magpainit ng gatas. Maglakad sa mga kalyeng bato. Baka magklase sa isang bagay na gusto ko, ceramics. Matagal na akong interesado sa pagtatrabaho sa clay. Noong Nobyembre, unti-unti kong inilabas ang mga mahalagang dokumento mula sa bahay. Birth certificate ko, mga titulo, insurance papers, mga litratong pinahahalagahan ko pa rin. Dinala ko ang mga ito sa bahay ng kapitbahay ko, si Aling Nena, isang 75 anyos na babae na nag-iisa at mas marami ang naintindihan kaysa sa sinabi niya. May problema, Nay Elena, tanong niya sa akin isang araw habang tinatago ang isang kahon ng gamit ko sa closet niya. Mga pagbabago, sagot ko. Tumango siya. Minsan, ang pagbabago lang ang nakakapagligtas sa atin. Nagbukas ako ng bagong bank account sa ibang bangko kaysa sa ginamit ko. Unti-unti kong inilipat ang ipon ko para hindi mapansin ni Tomas ang kakaibang galaw. May access siya sa luma kong account, in case na may kailangan ka, Matthew. Sa totoo lang, para lang masuri ni Valerie kung magkano pa ang pera ko. Bumili ako ng plane ticket papuntang Pampanga para sa Disyembre 25. Pag-alis ng alas -2:30 ng hapon. Pagdating ng alas -4:30 ng hapon. Nagsulat ako ng sulat. Sinulat ko ito ng 0 beses. Sa wakas, 3 linya lang ang iniwan ko. Ang mas marami pa roon ay magiging pagbibigay sa kanila ng paliwanag na hindi nila deserve. At naghintay ako. Dumating ang Disyembre na may katangian itong lamig. Ang mga kalsada ay napuno ng mga ilaw Pasko, mga nagtitinda, mga awiting Pasko sa bawat sulok. Pinalamusya ni Valerie ang bahay ng isang minimalist tree na may puting sanga at silver spheres. Wala sa mga kulay na palamuti na inipon ko sa loob ng mga dekada. Nawala na rin ang mga iyon. Ngayong taon, gagawin nating bongga ang Pasko, anunsyo ni Valerie sa kalagitnaan ng buwan. Iimbitahin ko ang pamilya ko. Siyempre, ang pamilya niya. Tumulong ako magluto. Tumulong ako maglinis. Tumulong ako magbalot ng mga regalo na bibilhin nila at ilalagay sa ilalim ng puno na parang sa kanila. Noong Disyembre 23, kaswal na sinabi ni Valerie, Nay Elena, gusto ng nanay ko na magpasko tayo sa bahay nila. Sabi niya, naghanda raw siya ng special dinner. Naramdaman kong gumalaw ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. At ako, well, pwede ka namang sumama kung gusto mo. Bagaman, sa totoo lang, nag-reserve ang nanay ko sa isang restaurant at medyo mahal ang bayad. Pero kung gusto mong mag-ambag, syempre, welcome ka. Mag-aambag para pumunta sa isang Christmas dinner, kasama ang pamilya ng manugang ko, bilang isang bisita na kailangang magbayad ng kanyang pwesto. Pag-iisipan ko, sabi ko. Nang gabing iyon, pumasok si Thomas sa kusina habang ako ay naghugas ng pinggan. Ma, huwag ka nang magpahirap sa hapunan. Gusto lang ni Valerie na makasama ang pamilya niya. Naiintindihan mo. Naiintindihan mo.
Ang dalawang salitang narinig ko ng daan-daang beses para bigyang katwiran ang bawat pang-aabuso, bawat pag-aalis, bawat kahihiyan. Siyempre, anak, naiintindihan ko. At sa sandaling iyon, tinitingnan ang aking kulubot na mga kamay na nakalubog sa tubig na may sabon, mga kamay na walang pagod na nagtrabaho sa loob ng 68 taon, alam kong handa na ako. Noong umaga ng ika-24, inaayusan ni Valerie ang kambal para mamili ng mga huling sandali. Na Elena, pwede ka bang sumama sa amin? Kailangan ko ng tulong mo sa paghawak kay Rina habang naghahanap ako ng regalong nakalimutan ko. Hindi ako pwede. Kailangan kong pumunta sa bangko. Sa bangko? Sa bisperas ng Pasko. Maaga silang nagsasara. Emergency. Pumunta ako sa bangko. Nag-withdraw ako ng 100,000 na cash. Ang natira ay mananatiling ligtas sa bago kong account. Nang gabing iyon, habang sila ay naghahapunan ng turkey at eggnog sa bahay ng balay, tinapos ko ang pag-iimpact ng maleta ko sa maid's room. Maaga akong natulog. Sinet ko ang alarm ko para alas -5:45 ng umaga. At eksaktong alas -6:00 ng umaga ng Disyembre 25, nagliwanag ang telepono ko sa dilim na may mensahe na hindi na ako ginulat. Cancel na ang lunch natin. Wala kaming oras sa iyo ngayon. Kila balay kami kakain. Binasa ko ang mensahe ng 3 beses. Mumiti ako at sinimulan ang huling kabanata ng buhay ko bilang isang bilanggo. Alas -5:45 ng umaga ng Disyembre 25, tumunog ang alarm ko sa dilim. Nagbihis ako ng pinakakomportabling damit, maong, cotton blouse, knitted sweater, saradong sapatos. Tinirintas ko ang buhok ko ng simple. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng shared bathroom sa huling pagkakataon. Ang babaeng nakatitig sa akin ay may malalim na earbags, mga kulubot na wala pa roon 3 taon na ang nakalipas, at ganap na puting buhok. Pero ang mga mata niya, yung mga matang kulay kape na kamukha ng sa nanay ko, ay kumikinang na may bagong bagay, determinasyon. Pagdating ng alas -6:00 ng umaga, dumating ang mensaheng inaasahan ko. Binasa ko ito ng walang pagtataka, walang sakit, halos may pasasalamat dahil kinumpirma nito na tama ang desisyon ko. Kinuha ko ang maleta ko. Kinuha ko ang bago na naglalaman ng abo ni Roberto. Iniwan ko ang sulat sa dining table, pinatungan ng ceramic salt shaker na nakaligtas sa lahat ng paglilinis ni Valerie. Isinara ko ang pinto sa harap ng hindi lumilingon. Naghihintay ang taxi sa akin, umaandar ang makina, bumubuga ng usok sa malamig na hangin ng umaga ng Pasko. Handa na po ba kayo, ma'am? Tanong ng driver. Higit pa sa handa, sagot ko. At habang lumalayo kami sa mga kalyeng walang tao na pinalamutyan ng mga ilaw Pasko, naramdaman ko ang bigat ng 3 taon ng kahihiyan na bumalot sa akin, parang isang sobrang bigat na coat na sa wakas ay pinayagan mong hubarin. Hindi nila alam kung ano ang darating pero malapit na nila itong matuklasan. Ang International Airport ay nakakagulat na tahimik noong umagang iyon ng Disyembre 25. May mga pamilyang nakakalat dito at doon, mga maleta na may Christmas bows, mga batang maihawak na bagong laruan, lahat ay pupunta sa isang lugar kung saan sila inaasahan, kung saan sila gusto. Pupunta rin ako sa ganoong lugar, pero 68 taon ang inabot ko para hanapin ito. Ay check-in ko ang maleta ko sa counter. Ang empleyado, isang dalagita na may props na Christmas hat, ay ngumiti sa akin ng may tunay na kabaitan. Bibisita sa pamilya? Isang bagong simula, sagot ko. Kumindat siya, nagulat. Tapos lumawak ang ngiti niya. Ang ganda. Merry Christmas, ma'am. Merry Christmas. Umupo ako sa waiting room na may bag sa lap ko, nararamdaman ang bigat ng urna ni Roberto sa loob. Sa paligid ko, nag-uusap ang mga tao sa telepono, nagpapadala ng mensahe, nagpipicture. Pinatay ko ang cellphone ko. Ayaw kong malaman. Hindi pa. Naisip ko ang kambal. Gising na kaya sila? Si Sam ang laging nauuna, tumatalon sa kama niya, sumisigaw na gusto niyang buksan ang mga regalo. Si Rina ay mas tahimik. Nakabaluktot lang siya hanggang sa pilitin siya ng kapatid niya na bumangon. Mamimiss kaya nila ako? Marahil. Palaging namimiss ng mga bata ang pamilyar, ang permanente, at ako ang kanilang permanente sa loob ng 2 taon.
Hindi ang nanay nila na sobrang abala sa pagiging social media influencer. Hindi ang tatay nila na nagtatrabaho ng late at umuuwi ng pagod. Ako, ang lola na kumakanta sa kanila, naghahanda ng oatmeal na may pulot, nagkukwento ng mga gawa-gawang istorya tungkol sa matatapang na daga. Naramdaman ko ang bara sa lalamunan ko. Ito ang pinakamahirap na bahagi, ang iwanan sila na walang kasalanan sa lahat ng ito. Pero naalala ko ang mga salita ni Rosa. Hindi mo pwedeng sunugin ang sarili mo para lang painitin ang iba. May magulang ang kambal, 2 bata, malusog, at may kakayahang magulang. Oras na para matuto sila. Inanunsyo ang flight. Tumayo ako kasama ang bag ko, ipinapakita ang boarding pass ko nang hindi na nanginginig ang mga kamay. Pumasok ako sa eroplano. Nakita ko ang upuan ko sa bintana. Inilagay ko ang bag na naglalaman ng abo ni Roberto sa ilalim ng upuan sa harap, gaya ng nakasaad sa safety instructions. Isang matandang babae ang umupo sa tabi ko. Siguro nasa 70 siya, na may ganap na puting buhok na nakatali sa isang eleganteng bon. May hawak siyang libro. Women Who Run with the Wolves. Magandang libro, sabi ko sa kanya, itinuro ito. Ang pinakamahusay, sagot niya ng may ngiti. Nabasa ko na ng 4 na beses. Tuwing kailangan kong alalahanin ang lakas ko. Umalis kami. Lumiit ang syudad sa ilalim namin, isang mosaik ng mga gusali at kalsada na mabilis na naglaho sa gitna ng mga ulap. Sumandal ako sa upuan ko at ipinikit ang mga mata, sa wakas ay pinayagan ang sarili kong iproseso ang katatapos kong gawin. Iniwan ko ang anak ko. Iniwan ko ang bahay ko. Tumakas ako noong Pasko at ang pinakanakakagulat sa lahat, hindi ako nakaramdam ng pagkakasala. Naramdaman ko ang kalayaan. Lumapag ang eroplano sa Pampanga eksaktong alas -4:00 ng hapon. Ang langit ay asul na asul, mainit ang araw kahit Disyembre. Sobrang iba sa kulay abong lamig ng syudad. Naghihintay sa akin si Rosa sa arrivals area. Nakita ko siya bago niya ako makita. Mas payat siya kaysa sa naalala ko, may maikling buhok na kulay reddish-brown. Nakasuot siya ng bordadong tunik at maong. Mukha siyang masaya, puno, parang isang taong nakahanap ng kanyang lugar sa mundo. Nang magtagpo ang mga mata namin, tumakbo siya papalapit sa akin na bukas ang mga braso. Elena, bulong niya sa buhok ko habang niyayakap ako. Nagtagumpay ka. Talagang nagawa mo. At doon, sa gitna ng airport, napapalibutan ng amoy ng lokal na pampalasa at tunog ng mga native dialects na humahalo sa Tagalog, hinayaan ko ang sarili kong umiyak. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa ginhawa. Dinala ko ang lahat ni Roberto, sabi ko, itinuro ang bag ko. Natawa si Rosa sa pag-iyak. Deserve din niya ng bagong simula. Dinala kami ng taxi sa mga makasaysayang kalye na puno ng buhay na kulay, dilaw na bahay, pink, berde, asul. Lumang simbahan na may adobe facade. Mga taong naglalakad ng walang pagmamadali, nagbabati, humihinto para makipag-usap sa mga sulok. Lahat ay mas mabagal dito, mas tao. Ang bahay ni Rosa ay nasa isang kalyeng bato malapit sa plaza, isang 2 palapag na adobe construction na may bakal na balkonahe at mga paso na puno ng pulang geraniums. Dinala niya ako agad sa 2 palapag. Ito ang kwarto mo. Maliit ito pero maliwanag. Isang maliit na kama na may handuven quilt sa orange at asul na tono. Isang tumba-tumbang kahoy sa bintana na nakatanaw sa kalsada. Isang nightstand na may ilaw. Isang antigo ngunit matibay na kabinet at sa dingding ay isang painting ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Perpekto, bulong ko. Magpahinga ka ngayon. Bukas, ipapakita ko sa iyo ang iba pa. Ang workshop, ang palengke, lahat. Pero bago umalis si Rosa, hinawakan ko ang kamay niya. Salamat sa hindi pagusga sa akin, sa hindi pagsasabi sa akin na dapat akong bumalik. Elena, sapat na ang naranasan ko para malaman na may mga oras na ang tanging paraan para iligtas ang sarili ay ang lumayo. Ginawa mo ang tama. Nang gabing iyon, habang ipinagdiriwang ng syudad ng Pampanga ang Pasko, na may musikang mariachi na dumadaan sa bintana ko, umupo ako sa tumba-tumba na hawak ang urna ni Roberto sa lap ko. Nagawa natin, mahal, sabi ko sa kanya. Nailigtas natin ang sarili natin. Binuksan ko ang telepono ko sa unang pagkakataon mula ng umaga.
37 missed calls mula kay Thomas, 22 mensahe, 4 mula kay Valerie. Binasa ko ang lahat ng hindi binubuksan ang alinman. Nakita ko ang mga preview. Ma, nasaan ka? May nangyari ba? Nag-aalala kami. Hindi na nakakatawa. Bakit ka umalis? Kailangan nating mag-usap. Walang nagsabi, patawad. Walang nagsabi, miss na kita. Walang nagtanong kung kumusta ako. Lahat nagtanong kung nasaan ako dahil iyon ang tunay nilang pinag-aalala. Hindi ang aking kapakanan, kundi ang aking lokasyon, ang aking availability. Nagsulat ako ng isang mensahe para kay Tomas. Okay lang ako. Ligtas ako. Kailangan ko ng oras. Huwag niyo akong hanapin. Ipinadala ko ito at pinatay ulit ang telepono. Humiga ako sa bagong kama na iyon, sa kwartong amoy malinis na kumot at lumang kahoy, sa syudad na hindi ko kilala, pero mas naramdaman ko na itong bahay kaysa sa maid's room kung saan ako natulog sa loob ng 3 taon. At sa unang pagkakataon sa kawalang hanggan, natulog ako ng buong gabi nang hindi nagigising sa iyak ng sanggol. Natulog ako bilang isang taong sa wakas ay tumigil sa pagbuhat ng mundo sa kanyang balikat. Natulog ako bilang isang malayang babae. Nang bumalik sila at wala ako doon, nalaman ko sa huli, sa pamamagitan ng kapatid ko na nakipag-usap kay Aling Nena, eksakto kung ano ang nangyari ng gabing iyon ng Disyembre, 25 nang umuwi sila. Alas -8:30 ng gabi nang iparada ang kotse ni Thomas sa harap ng bahay. Nagrereklamo si Valerie na sobrang daming pagkain ang inihain ng nanay niya at pakiramdam niya ay busog na busog siya. Natutulog ang kambal sa kanilang mga car seat. Pagod matapos ang isang buong araw na pinasaya ng pamilya niya. Binuksan ni Thomas ang pinto sa harap na buhat si Sam. Pumasok si Valerie sa likod na buhat si Rina. Ang bahay ay ganap na madilim, tahimik, malamig. Ma, tawag ni Thomas, binuksan ang ilaw sa sala. Wala. Dinala nila ang kambal sa kwarto nila. Pinatulog sila nang hindi nagpapalit ng damit. Bad mood si Valerie. Malamang, lumabas siya kasama ang isang kaibigan. Ang weird na hindi man lang siya nagsabi, pero may kakaiba sa katahimikan ng bahay na hindi normal. Bumaba si Thomas sa kusina. Walang amoy ng pagkain, walang pinggan sa lababo, malamig ang kalan, lahat ay eksakto gaya ng iniwan nila noong umaga. Doon niya nakita ang sulat sa dining table, ang puting sobre na may pangalan niya na nakasulat sa nanginginig kong sulat kamay. Kinuha niya ito gamit ang mga kamay na, ayon sa akin, ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito. Binasa niya ang 3 linya ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Valerie, ang boses niya ay kakaiba. Kailangan mong makita to. Bumaba siya ng hagdan na may inis. Ano na naman? Inabot ni Thomas sa kanya ang sulat ng walang salita. Binasa ni Valerie ito. Kumindat siya. Muling binasa. Joke ba to? Tingnan mo sa kwarto niya. Magkasama silang naglakad sa hallway patungo sa maid's room. Binuksan ni Thomas ang pinto. Ang kama ay ayos na ayos. Ang maliit na nightstand, walang laman. Ang kabinet na walang pinto ay nagpakita lamang ng mga hubad na hanger. Walang damit, walang sapatos, walang personal na gamit. Ang shared bathroom ay walang bakas ko rin. Ang toothbrush ko, ang cream ko, ang shampoo ko, lahat ay nawala. Umalis siya, bulong ni Thomas. Talaga bang umalis siya? Natawa si Valerie ng kinakabahan. Nag-i-exaggerate lang siya, naglalaro ng biktima. Babalik yan paglampas ng tantrum niya. Pero kilala ni Thomas ang sulat kamay na iyon. Alam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Umalis na ako. Kailangan kong alalahanin kung sino ako nang wala kayo. Huwag niyo akong hanapin. Kinuha niya ang cellphone niya. Dinyal niya ang numero ko. Voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Sa 3 pagkakataon. Voicemail. Nasaan siya? Bakit niya gagawin to? Tumataas ang boses niya sa bawat tanong. Thomas, kumalma ka. Pasko ngayon. Hindi siya pwedeng lumayo. Pero pagsapit ng alas -11 ng gabi, matapos ang 47 na hindi nasagot na tawag, matapos suriin ang bawat kwarto sa bahay na naghahanap ng clue, matapos tawagan ang mga kalapit na ospital. Nagtatanong kung may babae na may description ko na na-admit,
nagsimulang lumitaw ang takot. Tinawagan ni Thomas si Rosa, ang kapatid ko. Salamat sa Diyos, sinagot niya ang telepono sa ikatlong ring na may antok na boses. Tita, si Thomas to. May balita ka ba sa nanay ko? Bakit ka tumatawag sa akin ng ganitong oras, Thomas? Nawala ang nanay ko. Nag-iwan siya ng sulat. Sabi niya umalis siya. Nasa iyo ba siya? May kinakalkulang katahimikan sa kabilang linya. Alam ni Rosa kung paano kumilos. Umalis siya. Saan naman? Iyan ang tinatanong ko sa'yo. Hindi, wala akong balita sa kanya sa loob ng ilang linggo. Tiningnan mo ba sa mga ospital? Wala siya sa alinman sa mga iyon. Diyos ko, Thomas, anong ginawa mo sa kanya? Ang tanong na iyon ay bumagsak na parang bato sa tahimik na tubig. Anong ginawa namin sa kanya? Wala. Kami lang ang nagsabi sa kanya na ngayon, kakain kami kasama ang pamilya ni Valerie ngayong Pasko. Iniwan mo siyang mag-isa ngayong Pasko. Pwede naman siyang sumama kung gusto niya. Bumuntong hininga si Rosa na parang labis na nadismaya. Hanapin mo siya, Thomas, at kapag nahanap mo siya, mas mabuti pang lumuhod ka at humingi ng tawad. Binaba niya ang telepono. Nahulog si Thomas sa living room couch, yung gray na minimalist couch na binili ni Valerie para palitan yung gusto ng asawa ko. Hawak niya ang ulo niya. Kasalanan mo to, sabi niya kay Valerie. Kasalanan ko. Bakit kasalanan ko? Dahil tinrato mo siya na parang katulong mula nang dumating tayo rito. Hindi ko siya pinilit gawin ang kahit ano. Nag-offer siya ng tulong buong oras. Dahil wala siyang option. Dahil kinuha natin ang bahay niya, ang espasyo niya, ang buhay niya. Ito ang nanay mo, Thomas, hindi akin. Kung may sino man ang dapat na nagbigay ng atensyon sa kanya, ikaw yon. Nag-away sila hanggang 3:00 ng madaling araw. Umiiyak si Valerie, sinasabing hindi patas na sisihin siya. Naramdaman ni Thomas ang kawalang hiyaan, pero hindi niya alam kung ano eksakto ang nagawa niyang mali. Parehong hindi pinansin ang pinaka-obvious na katotohanan na sa loob ng 3 buong taon, ginawa nila akong multo sa sarili kong tahanan. Noong Disyembre 26, pumunta si Thomas sa pulisya. Gusto kong i-report ang isang nawawalang tao. Ang pulis, isang middle-aged na lalaki na may makapal na bigote, ay nagsulat. Gaano na katagal nawawala? Simula kahapon. Kahapon? Sir, hindi bababa sa 72 oras ang dapat lumipas para. Nanay ko siya. 68 taong gulang siya. Nag-iwan siya ng note. Hindi niya sinasagot ang telepono. Sinuri ng pulis ang sulat. Malinaw na nakasaad na umalis siya sa sarili niyang kagustuhan. Hindi ito pagkawala, sir. Ito ay isang nasa hustong gulang na gumagamit ng kanyang karapatang umalis. Kaya hindi niyo ako matutulungan. Kung pagkatapos ng ilang araw ay hindi pa rin siya lumitaw at may dahilan para maniwala na siya ay nasa panganib, bumalik kayo. Pero sa ngayon, ito ay tila isang usapin ng pamilya. Umalis si Thomas sa istasyon na pakiramdam ay walang magawa. Tinawagan niya si Aling Nena na nagkunwari ng gulat ng perpekto. Umalis si Elena. Ay, hindi ako makapaniwala. Bagaman itong huli ay nakikita ko siyang sobrang tahimik, sobrang malungkot. Malungkot? Bakit siya malungkot? Tiningnan siya ni Aling Nena na may halong awa. Anak, kapag nawawala ng lugar ang isang babae sa sarili niyang tahanan, ano sa tingin mo ang nararamdaman niya? Noong hapon ng Disyembre 27, sa wakas ay binuksan ko ang telepono ko. Nasa tabi ko si Rosa sa sala niya, umiinom ng peppermint tea. Handa? Tumango ako. Sinulat ko ang mensahe na mentally kong inensayo. Okay lang ako. Ligtas ako. Kailangan ko ng oras. Huwag niyo akong hanapin. Ipinadala ko ito kay Thomas at pinatay ulit ang telepono bago makita ang sagot niya, pero hindi pinatay ni Rosa ang kanya. 3 minuto ang lumipas, tumunog ito. Tita, nakausap mo ba siya? Nag-text din siya sa akin. Nasaan siya? Hindi ko alam, Thomas. Sabi lang niya, okay siya. Kailangan kong kausapin siya. Namimiss siya ng mga bata. Umiiyak si Rina sa gabi, nagtatanong tungkol sa lola niya. Tumingin sa akin si Rosa.
Umiling ako. Naintindihan niya. Thomas, bigyan mo siya ng oras. Sa tingin ko, kailangan ng nanay mo ng espasyo para mag-isip. Mag-isip tungkol saan? Anong nagawa naming sobrang masama? Bumuntong hininga si Rosa. Iyan mismo ang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo. Pero sa halip na itanong sa akin, dapat mong suriin ang nakalipas na 3 taon ng buhay mo at hanapin ang sagot mo mismo. Binaba niya ang telepono. Hinawakan niya ang kamay ko. Nanginginig ka. Mas mahirap kaysa sa inakala ko. Alam ko, pero tapos na ang pinakamalala. Umalis ka. Ginawa mo ang pinakamahirap na hakbang. Ngayon, darating ang bahagi kung saan mo itatayo ang bagong buhay mo. Nang gabing iyon, sa maliwanag kong kwarto na amoy sage na sinunog ni Rosa para linisin ang mga enerhiya, tinanong ko ang sarili ko kung tama ba ang ginawa ko. Namimiss ako ng kambal. Umiiyak si Rina para sa akin. Pero naalala ko. Iiyak sila ng ilang araw, baka linggo. Tapos mag-a-adapt sila. Palaging nag-a-adapt ang mga bata. At baka lang, matututo si Valerie at Tomas na maging magulang na kailangan ng mga anak nila. Dahil napalaki ko na ang anak ko, hindi ko trabaho ang palakihin ang mga anak niya. Nang maging ako ulit, ang mga unang araw sa Pampanga ay parang muling pag-aaral maglakad. Matapos ang 3 taon ng pamumuhay ayon sa schedule ng iba, ng paggising sa invisible na mga alarm na nakaprogram ng mga pangangailangan ng iba, ang pagkakaroon ng sarili kong oras ay halos nakakagulo. Ang unang buong umaga sa bahay ni Rosa, nagising ako ng biglaan ng 5:45 ng umaga. Ang buong katawan ko ay alerto, inaasahan ang iyak ng kambal. Pero katahimikan lang, isang mainit at gininto ang katahimikan na pumasok sa bintana kasama ng araw ng New Mexico. Nakahiga lang ako, pinapanood ang liwanag na gumuhit ng mga pattern sa kisam. Narinig ko ang mga tunog mula sa kalye, isang tindero na nag-aanunsyo ng mga tamales, ang tunog ng mga kampana mula sa kalapit na simbahan, mga boses ng mga babaeng nag-uusap sa Tagalog habang naglalakad papuntang palengke. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, walang sinumang nangailangan sa akin, at sa halip na pakiramdam na walang silbi, naramdaman ko ang gaan. Kumatok si Rosa sa pinto ko ng 9:00. Elena, nagtimpla ako ng kape. Gusto mo ng almusal? Bumaba ako sa aking robe ng walang pagmamadali, walang takot. Maliit lang ang kusina ni Rosa pero cozy, na may aloe vera tiles at mga paso ng basil sa bintana. Amoy cinnamon at brown sugar. Nakatulog ka ba ng maayos, sabi ni Rosa, hindi bilang tanong. Para akong hindi natulog ng maraming taon. Kumain kami ng sweetbread mula sa palengke at yung makapal na matamis na kape na amoy pagkabata. Nag-usap kami tungkol sa maliliit na bagay, ang panahon, ang mga kapitbahay, ang stray cat na pinapakain ni Rosa tuwing umaga. Hindi namin binanggit si Thomas. Hindi namin binanggit ang bahay. Hindi namin binanggit ang anumang nakakasakit. Pagkatapos ng almusal, dinala ako ni Rosa sa isang tour sa kapitbahayan. Ang mga kalyeng bato ay umakyat at bumaba ng kakaiba. Mga kolonyal na bahay na pininturahan ng imposible na mga kulay, deep purple, canary yellow, jade green, inukit na mga pinto na sigurado na daang taon na. Dito nakatira si Mang Tony. Gumagawa siya ng furniture. Itinuro ni Rosa ang isang bahay na amoy bagong tabas na kahoy. Doon, si Aling Nena ay nagbuburda ng mga tunik at iyon ang grocery store ni Tonyo na nagrerenta din ng mga pelikula kahit na walang nagsasabi sa kanya na may Netflix. Natawa ako. Isang tunay na tawa na nagmula sa isang malalim na lugar na nakalimutan kong umiral. Sa Plaza Market, ipinakilala ako ni Rosa sa kanyang mga supplier, mga babaeng may malalakas na kamay at malalapad na ngiti na nagtitinda ng lana na kinulayan ng natural na indigo, tuyong marigold flowers para sa dilaw na dress. Kapatid ko si Elena, sabi ni Rosa nang may pagmamalaki. Dito siya mananatili sa amin. Welcome, sabi nila sa akin. At sa kanilang mga mata, walang awa o invasive na mga tanong, kundi simple at mainit na pagtanggap. Bumili kami ng gulay para sa linggo, lokal na keso, mga bagay na iginiit ni Rosa na dapat kong tikman. Tradisyon yan, ate, at masarap. Pabalik sa bahay, dumaan kami sa isang maliit na tindahan na may hand-painted sign, pottery workshop classes Tuesdays and Thursdays. Huminto ako sa harap ng bintana.
Sa loob ay may magagandang piraso, mga plato na pinalamusya ng native designs, mga vase na may organic na hugis, mga tasa na may textures na nag-aanyaya na hipuin. Gusto mo talagang gumawa ng ceramics noon, di ba? Naalala ni Rosa. 30 taon na ang nakararaan, noong maliit pa si Thomas, pero wala akong oras. Ngayon, mayroon ka na. Pumasok kami. Ang lugar ay amoy basang lupa at yung partikular na amoy ng clay. Isang matandang lalaki na may apron na may bahid ng putik ang sumalubong sa amin. Magandang hapon. May hinahanap po ba kayo? Impormasyon tungkol sa mga klase, sabi ko bago mag-isip ng masyado. Tuesdays and Thursdays mula -4 hanggang -6. 2,500 kada klase. Kasama na ang materyales. Libre ang unang klase para subukan. Tiningnan ko si Rosa. Tumango siya na may ngiti na nagsasabing, gawin mo. Ay sign up niyo ako para sa susunod na Martes. Naglakad kami pabalik ng tahimik, pero ito ay isang komportableng katahimikan. Binuhat ni Rosa ang mga gulay. Binuhat ko sa bag ko ang isang flyer na may impormasyon sa workshop at isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Tuwa para sa isang bagay na darating. Nang hapong iyon, habang nagtatrabaho si Rosa sa kanyang textile workshop sa ground floor, umupo ako sa aking tumba-tumba na may bagong notebook na binili ko sa palengke. Nagsimula akong magsulat. Hindi ko alam eksakto kung ano. Hinayaan ko lang dumaloy ang mga salita. Sinulat ko ang tungkol sa rosewood piano, tungkol sa porselana ng nanay ko, tungkol sa relo ni Roberto na hindi kailanman lumabas, tungkol sa 3 taon ng pagiging invisible. Umiyak ako habang nagsusulat. Pero hindi ito luha ng awa sa sarili. Ito ay luha ng kalayaan, parang kapag pinapatuyo mo ang isang impektadong sugat at sa wakas ay makakapagsimulang gumaling. Kinabukasan, Martes, pumunta ako sa una kong klase sa ceramics. 6 kami, 3 matatandang babae na kagaya ko, isang retiradong ginoo, at 2 dalagita na nag-aaral ng design. Tinuruan kami ni Master Aurelio ng mga basic. Paano ihanda ang clay, paano i-center ito sa wheel, paano damhin ang galaw nito sa ilalim ng mga kamay. Ang una kong mga pagtatangka ay nakakadismaya. Umalog ang clay, nawala sa center, nauwi sa isang deformed na bukol. Pero umiti lang si Aurelio. Tinuturo sa iyo ng ceramics ang pasensya. Hindi mo pwedeng pilitin ang clay. Kailangan mong magtrabaho kasama nito. Sa 3 klase, nagawa kong gumawa ng isang maliit na bowl, imperfect, na may hindi pantay na mga dingding. Pero akin, ganap na akin. Nagawa mo, bati ng isa sa mga babae na nagngangalang Susan at 72 taong gulang. Ang una mong piece. Palagi mong matatandaan yan. Tama siya. Lumipas ang mga linggo. Ang Enero ay naging Pebrero. Nagtatag ako ng sarili kong routine, hindi pinilit. Nagigising ako kapag handa na ang katawan ko, kumakain ng almusal ng walang pagmamadali, tinutulungan si Rosa sa workshop kapag kailangan niya ng dagdag na kamay sa pag-aayos ng lana o pag-iimpake ng order. Pumupunta ako sa aking mga klase sa ceramics 2 beses sa isang linggo. Nagsimula akong gumawa ng plato, tasa, maliit na vase. Bawat piraso ay isang piraso ng akin na nababawi ko. Naging kaibigan ko si Susan. Biyuda rin siya. Nakaranas din ng komplikadong mga anak. Gusto ng mga anak ko na ibenta ko ang bahay ko at lumipat kasama sila, sabi niya sa akin isang araw habang nagtatrabaho kami sa aming mga piraso. Sinabi ko sa kanila sa ibabaw ng bangkay ko. Ngayon, nag-iisa ako. Nakikita ko sila kung kailan ko gusto at masaya ako. Nagalit sila noong una, pero nakaraos din sila. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagkakasala? Guilty sa ano? Sa pag-aalaga sa sarili ko, sa pagpili sa akin. Elena, gumugol ako ng 50 taon sa pag-aalaga sa iba. Nakuha ko ang karapatang alagaan ang sarili ko. Ang mga salita niya ay parang balm sa mga sugat na nagsisimula palang magsara. Noong Marso, nag-organisa si Master Aurelio ng isang maliit na exhibition sa isang downtown gallery. Lahat ay magpapakita ng kanilang pinakamahusay na piece. Para lang sa pamilya at mga kaibigan. Hindi formal, pero mahalaga na ipagdiwang ang ating trabaho. Pinili ko ang isang set ng 3 bowls na ginawa ko, bawat isa ay bahagyang mas maliit kaysa sa nauna,
Pinalamu siya ng simple, ngunit eleganting linya sa cobalt blue. Tinawag ko itong rebirth. Inimbitahan ni Rosa ang mga kaibigan niya mula sa palengke. Dinala ni Susan ang pamangkin niya. Dinala ng retiradong Ginoo ang bago niyang boyfriend. Inimbitahan ng design girls ang kalahati ng kanilang university class. Ang gallery ay maliit na may puting dingding at clay floors. Ang 3 bowls ko ay nasa isang maliwanag na shelf na may sign, Elena Reyes, Rebirth. May isang babae na huminto sa harap ng mga ito, inoobserbahan ang mga ito ng maingat. Ang ganda nila. May kakaiba sa kanila. May pag-asa sa mga piece na ito. Salamat, nagawa kong sabihin na nanginginig ang boses. Nabenta ko ang 3 bowls ng gabing iyon sa halagang 5,000. Hindi ito malaking pera, pero nang bayaran ako ng babaeng iyon ng cash at pasalamatan ako sa paggawa ng isang bagay na napaka-espesyal, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Naramdaman ko na ako ay may halaga. Nang gabing iyon, pabalik sa bahay ni Rosa, nagbukas si Rosa ng isang bote ng artisanal wine. Para sa iyo, ate, sa iyong muling pagsilang. Nagtoast kami sa ilalim ng mga bituin sa maliit niyang terrace. At habang pinapainit ng alak ang lalamunan ko at humihinga ang lumang syudad sa paligid namin, alam ko nang mailubos na katiyakan na ginawa ko ang tamang desisyon. Hindi ako tumakas sa buhay ko. Tumakbo ako papunta rito. Ano ang mangyayari kapag umalis ang nagpapanatili ng lahat? Habang ako ay namumukadkad sa pampanga, sa bahay namin, lahat ay bumagsak. Nalaman ko ang mga detalye sa huli mula sa mga usapan ni Rosa kay Tomas, mula sa nakita ng kapitbahay na si Aling Nena mula sa kanyang bintana, mula sa desperadong mga mensahe ng anak ko sa voicemail ng telepono na binubuksan ko lang minsan sa isang linggo. Ang unang linggo nang wala ako ay purong kaguluhan. Sinubukan ni Tomas na kumuha ng yaya. Nag-post siya ng ads sa Facebook groups, nagtanong sa trabaho, tumawag sa mga ahensya. Ang unang kandidato ay dumating isang Lunes ng umaga. Isang dalagita na nasa 25 na may impeccable references. Nagtagal siya ng eksaktong 3 araw. Sobrang demanding ng mga bata, sabi niya kay Tomas nang mag-quit siya. At ang asawa niyo, nasa bahay lang buong araw, pero inaasahan akong gawin ang lahat. Hindi iyon ang napagkasunduan namin. Ang pangalawang yaya ay isang babae na nasa 50 na may 20 taon ng karanasan. Nagtagal siya ng 1 linggo. Kinakausap ako ng asawa niyo na parang personal employee niya, paliwanag niya. Pinagdadala niya ako ng kape, pinapainit ang pagkain niya, pinapalaba ang damit niya. Nagpunta ako para mag-alaga ng bata, hindi para pagsilbihan ang isang matanda. Ang pangatlo ay hindi man lang natapos ang unang araw. Umalis siya sa kalagitnaan ng umaga na umiiyak ang kambal at sumisigaw si Valerie na siya ay incompetent. Pagsapit ng Pebrero, walang yaya na available. Ang residential area kung saan kami nakatira ay hindi naman ganoon kalaki at kumalat na ang reputasyon ni Valerie bilang isang imposibleng amo. Kailangan ni Valerie na alagaan ang kambal ng lubusan nang walang intermediary, walang takas. Sa mga unang araw, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang routine sa trabaho. Ikinulong niya ang sarili sa opisina niya na naglalaro ang mga bata sa labas, umaasa na mag-i-entertain ang mga ito sa sarili nila. Pero sina Sam at Rina ay 2.5 taong gulang. Hindi sila nag-i-entertain sa sarili nila. Kailangan nila ng patuloy na atensyon. Ma, sigaw nila, kinakatok ang pinto ng opisina. Napuno ng mga interruption ang kanyang mga video conference, galit ng mga kliyente, naantalang mga proyekto, mga babala mula sa kanyang boss. Hindi ako makakapagtrabaho ng ganito, sigaw niya kay Tomas isang gabi. Hindi ako pinapakilos ng mga anak mo. Mga anak natin sila, Valerie. At dati inaasikaso yan ng nanay ko. At anong gusto mong gawin ko? Pumunta sa Pampanga at magmakaawa sa kanya na bumalik? Baka. Pero mas malaki ang pride ni Valerie kaysa sa kanyang praktikal na sentido. Nagsimulang dumating ang mga bill sa bahay. Kuryente 1,000,000. Tubig 4,000. Gas 6,000. Internet at cable 7,500. Telepono 4,500. Tumingin si Thomas sa mga ito nang may pagkalito. Lagi ba itong ganito kataas? Hindi ko alam. Si nanay ang laging nagbabayad. Gamit ang anong pera?
Nagkibit balikat si Valerie. Gamit ang pensyon niya, siguro. Ang hindi nila alam ay hindi lang ako nagbayad ng utilities. Nagbayad ako para sa bottled water na iniinom nila araw-araw. Ang lampi ng kambal kapag naubusan sila sa gitna ng linggo, gamot kapag nagkasakit sila ng madaling araw, dagdag na gas kapag may bisita, ang mga special detergents na hinihingi ni Valerie para sa damit ng mga bata. Maliliit na gastos na madaling umabot sa 4 o 25,000 kada buwan mula sa bulsa ko. Nang wala ako, lumabas ang mga butas na pinansyal na iyon. Kailangan nating ayusin ang budget. Anunsyo ni Thomas isang gabi habang kumakain sila ng takeout sa ika-5 pagkakataon sa loob ng isang linggo. Tumingin sa kanya si Valerie nang may inis. Ayusin paano? Hindi na tayo lumalabas. Wala na tayong ginagawa. Ang bahay na ito ay naging kulungan. Well, ganyan ang pakiramdam ng nanay ko sa nakalipas na 3 taon. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng away na tumagal hanggang 2:00 ng madaling araw. Napansin ng kambal ang tensyon. Si Sam, na laging masayahin, ay naging iritable. Nagtatantrum siya sa kahit anong bagay. Hindi na makatulog ng maayos si Rina. Nagigising siya na umiiyak, hinahanap ang kanyang nana. Nasaan si Nana? Tanong niya tuwing umaga. Nagbibiyahe si Nana, sagot ni Valerie nang may pagkapasensya. Kailan siya babalik? Hindi ko alam, Rina. Tanungin mo ang tatay mo. Isang Sabado ng Marso, nakita ni Thomas si Valerie na umiiyak sa kusina. Ang bahay ay isang kalamidad. Mga laruan na nakakalat sa sala, hindi nahugasang pinggan mula pa kahapon, tambak ng hindi natuping damit sa sofa. Hindi ko na kaya, hikbi niya. Hindi ko na kaya ang lahat. Hindi ko kaya ang mga bata, ang bahay, ang trabaho. Ginawa lang iyan ng nanay mo na madali dahil sa kanya namin ibinigay ang lahat ng trabaho. At anong gusto mo? Nabayaran namin siya. Valerie. Eksakto yan. Dapat binayaran namin siya. O mas mabuti pa, dapat lumipat na tayo 3 taon na ang nakararaan gaya ng sinabi nating gagawin natin. Pinunasan ni Valerie ang luha niya ng may galit. At ngayon ano? Ako na naman ang sisisihin mo sa lahat. Hindi sisihin, Valerie. Katotohanan yan. Inabuso natin ang nanay ko, pareho tayo, at napagod siya. Ang mga away ay naging routine. Nag-aaway sila tungkol sa pera, tungkol sa kung sino ang magbabantay sa mga bata, tungkol sa kung sino ang maglilinis, tungkol sa kung sino ang magluluto. Ang lahat ng ginawa ko ng tahimik ay ngayon ay naging battlefield. Ang mga mensahe ni Thomas sa voicemail ko ay lalong naging desperado. Ma, please, kailangan nating mag-usap. Hindi ko alam kung paano mo ginawa. Hinahanap ka ng mga bata araw-araw. Hindi kami tumitigil mag-away ni Valerie. Sa tingin ko, sinisira nito ang kasal namin. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nagawa kong mali? Kailangan kong maintindihan. Ipinakita sa akin ni Rosa ang mga mensahe. Sasagutin mo ba siya? Hindi pa. Kailangan niya pa talagang marating ang pinakababa. Sobrang baba na siya, ate. Pero hindi pa niya naintindihan. Iniisip pa rin niya na ang problema ay ang wala ako. Hindi niya naintindihan na ang problema ay kung paano nila ako tinrato noong nandoon ako. Noong Abril, 3 buwan matapos ang pag-alis ko, sa wakas ay ginawa ni Tomas ang isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Nagbakasyon siya ng 1 linggo para manatili sa bahay. Gusto niyang maintindihan. Gusto niyang maranasan ang naranasan ko. Lunes, ginising siya ng kambal ng 5:30 ng umaga. Pagdating ng 5:00, pagod na siya. Nagpalit siya ng 4 na lampin, naghanda ng 2 almusal na nauwi sa sahig, pinaghiwalay ang 3 away, at nilinis ang natapong juice sa sofa. Martes. Nagkasakit sa tiyan si Sam. Suka sa lahat ng dako. Labahan ng damit kada oras. Nahawa si Rina pagsapit ng Miyerkules. Miracles. 2 may sakit na bata na umiiyak ng sabay. Ikinulong si Valerie sa opisina niya dahil may importante siyang presentation. Si Thomas tumatakbo sa pagitan ng 2 na hindi alam kung sino ang uunahin. Huwebes. Medyo maganda na ang pakiramdam ng mga bata, pero ang bahay ay isang disaster zone. Tambak ng maruming labada. Mga pinggan na naipon.
Banyo na kailangan ng malalim na paglilinis. Bayernes. Sinubukan ni Tomas na magluto ng masustansya para sa mga bata. Naisunog niya ang kanin. Iniluwa ni Sam ang gulay. Nuggets lang ang gusto ni Rina. Nauwi sila sa pagkain ng cereal para sa hapunan. Sabado ng gabi, umupo si Tomas sa sahig ng sala, nakasandal sa sofa. Ang kambal sa wakas ay natutulog, si Valerie nasa shower, tahimik ang bahay. At umiyak siya. Umiyak siya dahil naintindihan niya. Naintindihan niya na ginawa ko iyon araw-araw sa loob ng 2 buong taon, nang walang reklamo, nang walang pahinga, nang walang pasasalamat. Naintindihan niya na hindi ako umalis ng dahil sa trip o tantrum. Umalis ako para mabuhay. Linggo ng umaga, nang hindi sinasabi kay Valerie, bumili siya ng bus ticket papuntang Pampanga. Tinawagan ako ni Rosa. Padating na siya. Alam ko. Handa ka na ba? Higit pa sa handa. Dahil pagkatapos ng 3 buwan ng kapayapaan, ng ceramics, ng pagbuo sa sarili ko ulit, sa wakas ay handa na akong harapin ang anak ko. Pero hindi bilang ang masunurin na ina na ako noon, kundi bilang ang babaeng natutong pahalagahan ang sarili. Nang sa wakas ay pakinggan ako ng anak ko. Dumating si Tomas sa Pampanga isang hapon ng linggo. Sinabihan ako ni Rosa mula sa ibaba. Elena, nandito na siya. Tumingin ako sa salamin ng kwarto ko. Ang babaeng nakatitig sa akin ay iba sa umalis noong Pasko. May kulay ang pisngi niya. Ang puting buhok niya ay malinis at maayos ang gupit, salamat kay Susan na nagdala sa akin sa kanyang stylist. Ang mga mata ko ay wala ng malalim na earbags. Nakasuot ako ng simpleng tunic na bigay ni Rosa at komportableng pantalon. Mukha akong isang taong nabubuhay, hindi isang taong nagsusurvive lang. Bumaba ako ng hagdan ng dahan-dahan. Nasa sala si Tomas, nakatayo sa tabi ng mesa kung saan ginagawa ni Rosa ang kanyang mga textile. Mukha siyang masama. May eyebags, kulubot na damit, may balbas ng ilang araw. Pumayat siya. Nang makita niya ako, gumuho ang mukha niya. Ma! Tomas! Nakatayo kami, nakatingin sa isa't isa ng sandaling parang walang katapusan. Discreetly na tumayo si Rosa. Pupunta ako sa palengke. Take your time. Nang sumara ang pinto, lumalapot ang katahimikan. Mukha kang maayos, sa wakas ay sabi niya. Ako ay maayos. Hinahanap ka ng mga bata. Araw-araw ka nilang hinahanap. Hindi ako sumagot. Naghintay ako. Hinaplos niya ang buhok niya ng may desperasyon. Ma, kailangan nang matapos to, kailangan kang bumalik. Hindi na namin kaya ng ganito. Nandyan na. Ang speech na pinuntahan niya. Ang pakiusap na nababalot ng pangangailangan. Pinakinggan ko ito ng buo, naghihintay ng tamang sandali. Hindi gumagana ang mga yaya. Laging nag-aaway kami ni Valerie. Hindi na makontrol ang mga bata. Ang bahay ay isang kalamidad. Hindi ko alam kung paano mo ginawa, pero hindi namin kaya. Nabasag ang boses niya. Please, ma, umuwi ka. Umupo ako sa upuan ni Rosa. Nananatiling nakatayo si Tomas, umaasang susuko ako gaya ng dati kong pagsuko. Namimiss mo ba ang nanay mo o namimiss mo ang libreng yaya? Nakatigil siya. Ano? Sagutin mo ako, Tomas. Kapag iniisip mo ang pagbalik ko, iniisip mo ba na makita ako, yakapin ako, tanungin ako kung kumusta ako? O iniisip mo kung sino ang magpapalit ng lampin ng mga anak mo? Ma, hindi yan fair. Hindi fair. Pag-usapan natin kung ano ang hindi fair. Tumayo ako, nararamdaman ang lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Fair ba na kinuha mo ang kwarto ko? Fair ba na nauwi ako sa maid's room ng sarili kong bahay? Fair ba na ibinenta ni Valerie ang piano ng tatay mo sa halagang 25,000 kung worth 500,000 iyon? Ano? Pumunta ako sa kwarto ko at bumaba na may notebook kung saan ko isinulat ang lahat. Inabot ko ito sa kanya. Basahin mo. Binuksan ni Tomas ang notebook na nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang listahan na maingat kong ginawa. Rosewood piano, ibinenta sa halagang 25,000. Tunay na halaga 500,000. Porselana ng lola, ibinenta sa halagang 7,500. Walang katumbas na halaga.
Gintong relo ng tatay mo, nawawala, halaga 150,000. Tumba-tumbang yantok, ibinenta sa halagang 4,000. Silver tea set, binigay sa pinsan ni Valerie, halaga 50,000. Mahogany bookshelf ng lolo, dinonate ng walang pahintulot. Vinyl records, nawala. Nagpatuloy ang listahan. 32 items. Isang kumpletong imbentaryo ng lahat ng nawala sa akin sa loob ng 3 taon. Sa dulo ng listahan, sinulat ko ang approximate total sa material losses, 1,000,000. Total sa sentimental losses, priceless. Namutla ang mukha ni Thomas habang nagbabasa. Ma, hindi ko alam. Hindi kailanman sinabi sa akin ni Valerie at hindi mo kailanman tinanong. Nang mawala ang porselana ng lola mo, nagtanong ka ba kung saan ito napunta? Nang wala na ang piano, nagmalasakit ka ba? Nang sabihin ko sa iyo na hindi ko makita ang relo ng tatay mo, hinanap mo ba? Akala ko tinago mo lang ang mga bagay na iyon. Tinago ko ang mga ito sa loob ng maraming taon, Thomas, nang may pag-aalaga, nang may pagmamahal, dahil ito ang kasaysayan ng pamilya natin, at ibinenta ito ng asawa mo na parang basura. Nahulog siya sa sofa. Diyos ko! At iyan ay ang material stuff lang. Gusto mo bang pag-usapan ang iba pa? Umupo ako sa harap niya, tiningnan siya ng direkta sa mata. 2 taon na nag-aalaga sa mga anak mo mula -6:00 ng umaga hanggang -1:00 ng gabi, 7 araw sa isang linggo, nang walang kahit isang araw na pahinga, nang walang sweldo, nang walang kahit isang kisalamat ni man lang. Sabi mo, gusto mong tumulong. Tulong, Thomas, hindi pagsasamantala. Ang tulong ay ilang oras sa isang araw, ilang beses sa isang linggo. Ang ginawa ko ay ang palakihin ang mga anak mo dahil hindi mo ito ginusto ni Valerie. Hindi totoo yan. Kami ni. Kayo. Ano? Ilang beses mo pinapaliguan ang kambal? Ilang gabi ka bumangon kapag umiiyak sila? Ilang beses mo sila dinala sa doktor? Sabihin mo sa akin, Thomas. Bigyan mo ako ng numero. Katahimikan. Sasabihin ko sa'yo. 0. Ang sagot ay 0. Dahil sa bawat pagkakataon na may kailangan ang mga anak mo, ibinibigay mo sila sa akin na parang ako ang nanay nila at hindi ang lola nila. Nagtatrabaho ako buong araw at hindi ako nagtatrabaho. Di ba? Dahil ang pag-aalaga ng bata ay hindi trabaho. Ang paglilinis ay hindi trabaho. Ang pagluluto ay hindi trabaho. Ang paglalaba ng tambak na damit ay hindi trabaho. Tumataas ang boses ko. Alam mo ba kung magkano ang gasto sa isang full-time nanny, Thomas? Sa pagitan ng 150,000 at 200,000 kada buwan. Ginawa ko yan ng libre sa loob ng 2 taon, 24 na buwan. Halos 5,000,000 ang utang mo sa akin. Ginawa niya ang math mentally. Lalo pang gumuho ang mukha niya. At gayon paman, nagpatuloy ako, gayon paman ay nakakaya ko kung tinrato mo man lang ako ng may respeto. Pero ginawa mo akong invisible sa sarili kong tahanan. Naaalala mo ba ang kaarawan ko 4 na buwan na ang nakararaan? Ang kaarawan mo. Nagsimula siya ng may pagkalito. Nag-organisa si Valerie ng family reunion sa bahay ko. Ipinakilala niya ang nanay niya bilang guest of honor. Ako ay naghain buong gabi na parang ako ang empleyado. At nang akala ko ay walang nakikinig, narinig ko ang asawa mo na sinabi sa pinsan niya, kawawa naman, hindi na masyadong kapakipakinabang, pero nakakatulong naman sa mga bata. Ipinikit ni Thomas ang mga mata. Miney, hindi na masyadong kapakipakinabang. Iyan ang mga salita niya. At hindi mo ako ipinagtanggol. Hindi mo ako piprotektahan. Hindi mo ako nakita. Nagsimulang dumaloy ang luha sa pisngi ng anak ko. Patawad, Diyos ko. Ma, sobrang pasensya. Ano eksakto ang pinagsisisihan mo? Na umalis ako o kung paano mo ako tinrato? Lahat. Pasensya sa lahat. Pinunasan niya ang mukha niya gamit ang kanyang mga kamay. Tama ka sa lahat. Naging makasarili kami. Naging makasarili ako. Hinayaan kong kontrolin ni Valerie ang bahay mo at wala akong sinabi. Hinayaan ko silang kuhanin ang espasyo mo at akala ko ay ayos ka lang dahil hindi ka nagreklamo. Nagreklamo ako, Thomas, maraming beses, pero pinatahimik mo ako.
Sinabihan mo akong huwag mag-exaggerate, huwag gumawa ng drama, na maintindihan. Alam ko at mali yon. Lahat ay mali. Lumuhod siya sa harap ko, isang bagay na hindi niya ginawa mula nang bata pa siya. Ma, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa hindi pagkakita sa iyo, sa hindi pakikinig sa iyo, sa pag-iwan sa iyo ng mag-isa ngayong Pasko, sa lahat. Tiningnan ko siya, talagang tiningnan ko siya. Nakita ko ang aking adult na anak na umiiyak na parang noong bata pa siya at nadapa sa bike. Nakita ko ang lalaking pinalaki ko, pinag-aral, minahal ng buong puso. Pero nakita ko rin ang lalaking nagpabaya sa akin. Tinatanggap ko ang iyong paumanhin, Thomas, dahil ikaw ang anak ko at mahal kita. Ngunit hindi ibig sabihin ito na babalik ang lahat sa dati. Ano ang ibig mong sabihin? Humugot ako ng malalim na hininga. Ibig sabihin, kung gusto kong maging bahagi ulit ng buhay mo, ayon sa aking mga tuntunin, hindi kay Valerie, hindi sa iyo, kundi sa akin.